Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan, EPP. Quarter 4, Week 6, Industrial Arts. Ako po ang inyong guro, Teacher Zaira. Bago tayo magumpisa, iyuko ang ating mga ulo at tayo'y manalangin. O God Almighty, behold us thy loving children, offering thee today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we may merit the blessings for ourselves, our school, and our beloved country. Amen. Magandang araw mga bata! Andito na muli ako, ang inyong guro, upang tayo'y magtalakayan tungkol sa Industrial Arts. Kumusta na kayo mga bata? Naalala niyo pa ba ang ating nakaugalian? Maghugas palagi ng kamay gamit ang sabon at tubig at pagkatapos gumamit ng alcohol. Alam kong handa na kayo sa pakikinig sa akin. Kaya, tara na! Balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo, na alam kong alam nyo na ito. Ano nga ba ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo? Ito ay tungkol sa mga produktong ginagamit ng basic sketching, shading, at outlining. Pero bago yun, ito muna ang ating babasahin. Ano nga ba ang basic sketching? Ito ang simple at dali-daling pagguhit gamit ang lapis at papel. Halimbawa ay kung may biglaang sumagi sa isip na disenyo, ay maaari mo itong iguhit gamit ang lapis at papel. Basic shading. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuskos ng lapis upang maging maitim o madilim ang bahagi hindi naaabot ng liwanag sa isang croquis. Basic outlining naman, ginagawa ito upang makita ang tunay na figura o ang importanteng linya sa isang larawan. Ito yung mga larawan na ginawa natin nung nakaraang linggo. Ito naman ngayon ang ating bagong aralin, mga wastong pamamaraan ng basic sketching, shading, at outlining. Paano ba ang mga wastong pamamaraan ng basic sketching, shading, at outlining? Ang sketching ay nangangailangan ng pagsasanay sa paghawak ng lapis. Bago ang pagsasagawa ng shading, kailangan simulan ito ng mga ehersisyong pangkamay. At sa outlining naman, ay nangangailangan ng matibay na paghawak sa lapis upang makabuo ng maayos na tabas na mukha o anyo ng isang drawing. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang na isasagawa ang wastong pamamaraan ng basic sketching, shading, at outlining. Mga dapat tandaan sa basic sketching. Una, magsanay sa paghawak ng lapis. Magkaiba ang paghawak ng lapis sa sketching sa pagsusulat. Laging hawakan ang lapis patayo sa direksyon ng linyang nais iguhit. Gumuhit mula sa balikat para makontrol ang paggalaw ng pulso. Pansinin o obserbahan ang mga kamay habang gumuguhit ng linya. Kailangan magkaroon ng focus. Kailangan nating gawin ito upang mas maganda ang ating gagawin o ginawa. Ito naman ang tatlong principles ng basic sketching na ipinapakita sa larawan. Una, mas mataas ang paghawak o higher grip. Pangalawa,
maayos na pulso. Fixed rest. Pangatlo, patayo ang lapis sa pagguhit ng linya. Perpendicular. Tignang maigi ang larawan. Outlining. Ang outlining ay isang pangangailangan sa pagguhit. Ito ay linya na nagsasaad ng simula at hangganan ng isang anyo. Ito ay linya na magtatabas na mukha o anyo ng inyong drawing. Kaya kapag nag-outline kayo, yun na yung tabas na mukha. Pahaba ba? Pabilog ba siya? Pa-square? May pa-square bang mukha? Yun yung pag-outline natin. Shading. Bago ang pagsasagawa ng shading, kailangan simulan ito ng mga ehersisyong pangkamay. Madali namang gawin ang mga ito. Gumuhit ng iba't ibang hugis ng bilog, tulad ng bilog, parisukat o tatsulok o kahon. Para lubos na maunawaan ang tungkol sa basic shading, basahin at alamin ang 4 nitong anyo. May 4 na anyo daw ang basic shading. Una, ito ang stippling o isang anyo ng shading na gumagamit ng maraming tuldok. Kapag nag-shade kayo, puro tuldok ang ginagamit. Ito ay tinatawag na stippling. Pangalawa naman, ito ay ang smudging. Isang anyo ng shading na mabilis isinasagawa na para bang gumagawa lang ng check paulit-ulit sa isang espasyo para kumapal at umitim. Tignan nyo nga yung larawan. Para daw siyang paulit-ulit na check. Diba kapag nagsishade kayo sa exam, yung bilog, pagguhit-guhit, parang check, hanggang sa kumapal at umitim. Ang pangatlo naman, ito naman ay tinatawag na scambling. Isang anyo ito ng shading na gumagamit ng maliit na bilog. Kung yung stippling ay tuldok-tuldok, ang scambling naman ay maliliit na bilog. Pabilog-bilog lang. Bilog-bilog. Bilugan. Diba yun yung mga ginagawa ng mga bata dati? Pag bumibilog-bilog sila. Ganon ang scambling. Ito ang tinatawag na crossing. Ginagamit ito ng mga linyang pahiga at patayo. Ang smudging, puro naman siya patayo, parang check lang. Samantala ang crossing, para siyang cross.
ang buhay ay bumuti. Paalam mga bata, enjoy sa pagguhit, pag-shading, pag-sketching at pag-lining. Paalam muli!